Si Kiko, ang kunehong sugarol. Sa isang tahimik at luntiang gubat, may isang kunehong kilala sa kanyang bilis at talino, si Kiko. Laging siya ang nananalo sa mga karerahan at hinahangaan siya ng mga hayop sa paligid. Pero may lihim siyang bisyo, pagsusugal. Hindi ito karaniwang sugal. Sa gubat, uso ang larong tinatawag na dahon o bato, kung saan tinataya ang mga pagkaing tulad ng mansanas, saging at karot, paborito ni Kiko. Tuwing gabi, palihim na sumasama si Kiko sa mga sugalan ng mga hayop, kasama sina Mimo na unggoy, Taba na pagong at Kardo na baboy. Sa simula, panay ang panalo ni Kiko. Dumami ang karot sa kanyang lungga. Lalo siyang naging kumpiyansa. Hanggang isang gabi sunod-sunod ang talo niya. Naubos ang kanyang baon at mga inipon para sa tag-ulan. Sa halip na tumigil, nanggutang siya ng pagkain kay Teban na kalabaw, kay Mati na kambing at pati kay Lolo Pipoy, ang pinakamatandang kuneho sa gubat. "Babawi ako, mananalo rin ako bukas," sabi niya. Pero lumipas ang mga araw, hindi na bumalik ang swerte ni Kiko. Sa halip, lalo siyang lumubog sa utang. Dumating ang bagyo. Kumuho ang ilang bahagi ng gubat. Maraming pagkain ang nalunod o nawala. Habang ang ibang hayop ay may naitabi, si Kiko ay gutom, nilalamig at walang masilungan. Lumapit siya kay Lolo Pipoy, nagbabaka sakaling maawa ito. Ngunit ang matanda ay malungkot na tumanggi. "Kiko, ang pagkain ay pwedeng hanapin. Pero ang tiwala, kapag nawala, mahirap nang ibalik." Napaiyak si Kiko. Sa ilalim ng tuyong puno, hawak niya ang dating paboritong karot na ngayoy malutong at walang lasa. Dito niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Simula noon iniwasan na ni Kiko ang sugal. Muling nagtanim, muling nag-ipon, at dahan-dahang bumalik ang tiwala ng mga hayop. Aral, ang panandaliang sarap ng bisyo ay maaaring humantong sa gutom at pagkasira ng tiwala. Ang tunay na yaman ay disiplina at tiwala ng iba.